What's up everybody? So this time I'll be teaching you the basic rules of integers. But first, what are integers? Integers are whole numbers. Ibig sabihin, hindi siya fraction or decimal. They can be also positive, negative, or zero. Now, let's talk about the basic operations of integers. Let's talk about addition. So, positive 5 plus positive 10. What would be the answer? Oh, wait. The answer would be 15. Yes, 15. Kasi sa first rule natin, 5 plus 10, dalawa silang positive. So, ang answer nila ay positive 15. Now, what if kung ang isa ay negative? Ano yung gagawin natin? If ang isa ay negative, then ang isa is positive, ay isa-subtract mo lang siya, tapos kukunin mo yung sign ng bigger number. For example, negative 6 plus positive 4. Isa-subtract mo lang siya, 2. Then, since negative 6 mas malaki siya sa 4, kukunin natin yung negative. So, ang answer niya, negative 2. How about naman kung pareho silang negative? So, ang gagawin natin, pag pareho silang negative, for example, negative 7 plus negative 3. Ang gagawin mo lang, i-add mo tong dalawa, tapos yung magiging answer niya is negative. 7 plus negative 7 plus negative 3 equals 10. Gagawin natin siyang negative 10. So, ang answer is negative 10. Now, tapos na tayo sa addition. Let's talk about subtraction, of course. So, basic lang yung subtraction. Pag dalawang positive yung ima-minus mo, 2 minus 2 equals 0. Parang pareho lang siya sa addition. Tapos, what if ganito? 4 minus 6. Ang gagawin lang natin, since mas maliit ang value ni si 4, tapos isa-subtract na siya sa mas malaki, magiging negative 2 yung answer. Now, what if kung isa sa kanila ay negative? Ang isa is negative like just like this. 3 minus negative 5. Since dalawa silang negative, Since dalawa silang negative, gagawin natin itong addition. So, magiging addition na siya. So, it is 8. Since naging addition siya, ang answer natin is 8. So, ngayon, paano kung negative 8 minus negative 3, pareho silang negative yung sign. So, ima-minus lang natin siya. Negative 8 minus negative 3 equals 5. Tapos, yung magiging sign niya is negative. Kasi malaki yung dito. Kaya, susundin natin yung sign dito niya. So, negative 5 ang sagot. What if negative 3 minus negative 8? So, pareho lang yung procedure. Ima-minus nitong dalawa, 5. Since maliit yung andito, negative 3, maliit. So, positive yung gagawin ang susundin natin sign. So, negative 3 minus negative 8 equals 5. Ganun lang po siya kasimple.
Ngayon, pupunta tayo sa multiplication. Sa multiplication, if positive yung i-multiply mo, ang magiging sagot is positive. So, 2 times 2, since para silang positive, ang magiging sagot is positive 4. Ayan, positive 4 ang sagot. What if ang isa sa kanila is negative? Paano tayo siya gagawin? Ang gagawin lang natin, pag may isa na negative, ang magiging sagot niyan ay negative. At i-multiply mo pa rin siya. Negative 4 times 2. So, since isa yung negative yung sagot, negative 8. Tadam! Negative 8. Hala! What if pareho silang negative? Ano yung gagawin natin? So, according to our rule, sa mathematics na rule, is pag pareho silang negative 6 multiplied by negative 5, ang magiging sagot ay positive. So, negative 6 times negative 5 equals positive 30. Positive 30. Again, pag parehong negative, ang magiging sagot niyan is positive. Ganun lang siya kadali. Tapos na tayo mag-explain sa multiplication. Ngayon, sa division naman tayo ang last. Pag parehong positive yung i-divide natin, ang magiging sagot ay positive. Positive 4 divided by positive 2 equals positive 2. Positive 2. Now, if ang isa sa kanila ay negative, actually pareho lang siya sa multiplication. If ang isa sa kanila ay negative yung sign, ang magiging sagot ay negative. Negative 6 divided by 3 equals negative 2. Kasi ang isa sa kanila is negative. Paano kung pareho silang negative? Ano yung magiging sagot? So, just like multiplication, pag parehong negative ang i-divide natin, ang magiging sagot ay positive. So, negative 8 divided by negative 4 equals, of course, positive 2. Kasi pareho silang negative. And that's all, guys. I hope na naintindihan nyo yung lesson natin ngayon. Actually, madali lang siya kasi tinuruan naman tayo ng mga teachers natin nung grade 7 at saka elementary days natin. So, I hope may natutunan kayo sa video na ito. That's all. Thank you for listening, for watching pala.